Naghahanap ka ba ng pinakamurang hotel dito sa Hong Kong? Pwes, ito na yata yung pinakamurang hotel na nakita ko dito sa Hong Kong na pwede mong i-book. Located ito sa Jordan, malapit sa lahat at walking distance lang siya sa Jordan Station. Located lang siya sa Nathan Road, kaya naman hindi ka mauubusan ng activities when it comes to shopping. Da! Hi! Bunsa! Hi! Ang ganda ng view. Ote, Yucheng! Si Dada yan na, Yucheng! So ito na nga yung araw na lilipat kami dun sa hotel na second naming binook. Walking distance lang siya dun sa isa naming hotel na binook, which is parehas lang silang Jordan. Lipat kami ng hotel. Sa kabila naman kaming hotel. Tignan mo na, baka mawala pa sa wish mo. Hindi, no. 1 minute na lang. Kitang-kita nga na marami siyang katabing establishments, kaya kahit is oras ng gabi ka't lumabas, marami ka pa rin mapupuntahan at mapapasyalan. Katabi nga lang ito ng Bread Talk kung saan pwede kayong magmerienda ng tropa mo. Hindi na rin kayo mamomroblema dahil meron na siyang elevator. Ito ay located sa 7th floor. 7. Tapos, Turn right, turn left. press pass 5. Ito. Ayan ba? Access card. Ayan nga to. Self-check-in nga rin pala dito, kaya kahit dumating kayo ng alanganing oras ay okay lang kasi kayo lang din naman ang mag-check-in at ibibigay lang sa inyo yung code na kailangan yung pindutin doon sa entrance. Tapos, Napaaga nga ang dating namin dito dahil maaga rin ang check-out namin sa kabilang hotel and magpupunta pa kami sa Ocean Park, kaya nag-decide kami na iwan na lang muna yung gamit dito sa hallway. Pumapayag naman sila na pumunta ka ng maaga kahit hindi pa check-in time, meron naman silang iwanan ng mga luggage. So this is how it looks like. Hindi siya masyadong malaki, meron siyang common toilet sa labas at ang hallway niya ay hindi kalakihan, parang isang dipa lang yung hallway. Meron nga sila ditong freedom wall kung saan pwede kayong magsulat ng inyong mga greetings and also mga reviews ninyo dito sa hotel. Ang name nga pala nito ay Aloha's Hostel. Ayan po yung FB page nila at natanggap sila ng direct booking sa kanilang FB page. Pwede po kayong magbayad upon check-in. Actually kami nga nagbayad kami upon check-out kasi yung caretaker hindi namin matsyempohan. But then, ang payment talaga is upon check-in. Hindi rin sila nahingi ng deposit or hindi sila nahingi ng down payment para sa inyong reservation. Just make sure lang na itutuloy nyo yung reservation once na nag-book kayo. Sobrang dami nga rin nila ditong freebies na may nakalagay na free to take. Ayan, meron din silang wifi. Ayan, meron silang mga shampoo, conditioner na pwede nyong gamitin. Pwede kayo dyang kumuha every time na kayo ay maliligo. So, libre lang yan. Meron ding mga Colgate, toothpaste, and etc. Mostly is mga Filipino brand siya, kaya maganda rin siyang gamitin. Pati nga yung maliliit na toys dito na pambata ay free to take din, kaya naman yung anak ko kumuha siya ng 2 piraso. Pwede ka rin humiram dito ng mga appliances such as blower, meron din sila dito mga microwave kung gusto mo mag-init, meron silang refrigerator dito sa labas at marami pang iba like mga tripods na pwede mong gamitin sa galaan. Kapag naboboard ka naman, ang dami din nila ditong books na pwede mong basahin kapag free time mo. Meron din sila ditong iron kapag gusto mo magplansya ng iyong damit, so kukuha ka lang dyan. May CCTV naman ang part na yan, yung pinaka-lobby area na yan, kaya nakikita nila yung mga kumukuha. Wala silang bantay dito kundi CCTV. Once in a while lang pumupunta yung caretaker, kaya naman nahirapan din kami mag-remit ng payment namin kasi every time na pupunta siya dito, nasa galaan kami. Kaya nakapagbayad kami sa kanila is nung pa-check out na kami. Ayan, so very simple lang ang place na to, para lang talaga siya sa mga budgetarian travelers na kagaya ko na naghahanap ng mga affordable na pwedeng pagstayan dito sa Hong Kong. Nakuha nga lang pala namin to ng 990 HKD for 4 packs na yon, kasama yung 2 naming anak, isang teenager at isang 8 years old. 3 nights nga pala kami nagstay dito, kaya naman sulit na sulit kasi madalas naman kaming nasa labas at tinutulugan lang naman namin siya kapag gabi and aalis na naman ulit pagdating ng morning. So tara, itutour ko kayo dito sa aming room na nakuha. Hindi siya sobrang laki, maliit lang siya, pero ginrab ko siya kasi ito na lang yung last room na natira during the time na nag-book ako. So meron siyang 2 bed at hindi rin naman talaga kalakihan yung kwarto, so enough lang talaga para tulugan.
Meron din silang television pero hindi naman namin siya masyadong nagamit kasi most of the time nasa labas kami. And ayan, foldable din yung kanilang dining para mas maluwag pag hindi ginagamit. So ayan, meron sila ditong hangeran, may mga hangers, may mga sleepers, chinelas. Kompleto na rin yung toiletries nila dito. Meron ng kasamang toothbrush. Ayan, may mga kettle, blower, and may mga freebie din sila dito na mga toiletries like ayan, toothpaste, pero hindi siya pwedeng iuwi. Pero pwede mo siyang gamitin. Like mga body wash, meron yan. Kasama na rin yan yung tissue and araw-araw silang nagpapalit ng mga garbage bag. So ayan, ganyan lang kalaki yung CR. Hindi siya kalakihan, pero okay naman siya. Ayan. Hot and cold na rin yung shower at may kasama na ring towels. Malamig din yung aircon nila dito, nakatulog naman kami ng mahimbing at isa pa wala kami masyadong naging problema dito. Very smooth nang naging stay namin dito. At ayan, maganda din yung view. Ayan, city view kasi nasa Jordan lang tayo. So pag tumawid ka sa left side is nandun na yung MTR ng Jordan Station. At ito nga nakakatuwa kasi meron pa kaming welcome freebie from them na plushy kitchen. Diba? Ang cute. Enjoy your staying in Aloha's Hostel. Wow. Ito naman yung signages nila sa labas. Madali lang siya makita. Na Google Map lang kami and malapit lang din siya dun sa una namin pinagstayan na hotel. So ito naman yung pinaka nagustuhan ko dito sa Aloha's Hostel kasi very accessible niya. So malapit lang siya sa Temple Street kung saan nandun yung mga iba't ibang klaseng food trips. Nilalakad lang namin to. So gabi-gabi nandito kami kasi nga dito kami may merienda, nagmi-midnight snack. So very accessible talaga ng Aloha's. Sobrang lapit lang nito pag nilakad mo from Aloha's. So napakasulit ng stay kasi hindi ka na pabiyahe-biyahe, 'di ba? Kasi naranasan namin magstay sa mas malayo. So para ka makapunta ng city, mag-MTR ka pa or magbabas ka pa. Tapos hindi ka pwedeng malate ng uwi kasi kailangan makabalik ka kaagad kasi 12 a.m., 12 midnight. Masasarahan ka ng bus. Hindi na sila bumabiyahe beyond 12 a.m. So dapat makabalik ka kaagad. Good thing dito sa Aloha sa Jordan, madali lang kasi lalakarin mo lang kahit gabihin ka, okay lang kasi nga lakad-lakad lang. So napakaganda at masarap din ng mga pagkain dito sa Temple Street. Sobrang sarap ng mga pagkain. Maraming pagpipilian dito. Ako, bakit? Kumusta? Fresh one Rina. Okay na? Kumain na? No problem, next time. Next time. Batman, oh. Nandito si Batman. Batman! Isa talaga sa pinaka nagustuhan ko sa Hong Kong is yung pagkain nila. Sobrang sarap ng mga pagkain doon. Parang sa lahat ng nakainan namin, kahit sa turo-turo lang or yung mga ganito, Temple Street lang, ang sasarap talaga. Lahat ng nakainan namin sa Hong Kong, nagustuhan ko talaga yung lasa. Sobrang sarap ng mga pagkain. Very authentic at saka talagang parang doon mo lang siya matitikman. Pag umuwi ka ng Pilipinas, maghahanap ka ng mga kalasa or ka-level ng mga pagkain na nakain mo sa Hong Kong. Pero iba talaga pagka doon. Kaya talagang sa Hong Kong talaga pinaka the best mag food trip kasi masarap talaga yung mga pagkain nila.
Eto, kumain kami dito. Napakasarap talaga. Talaga namang gabi-gabi namin How much? dinadayo para makakain. Ang sarap. Talagang dito mo lang matitikman yung mga ganitong lasa. Although merong ganito sa Pilipinas, pero iba talaga yung sa kanila. Masarap. Wala, ang gaganda ng bulaklak. Ito, te. Ayan, oh. Ayan yung cherry. 50-33. Isa talaga sa nagustuhan ko doon sa Aloha Hostel or sa location niya is very near siya sa mga bilihan. Kagaya nito, yung mga palengke, yung mga bilihan ng mga fruits, vegetables, flowers, nandito lahat. At saka sa mga sides niya, marami kang makikita ng mga stalls or mga convenience stores na pwede mong bilhan ng mga pasalubong, mga chocolates, iba-iba. Sobrang dami. Kaya napakaganda ng location. Location talaga yung pinakasulit dito. Bumili din pala kami ng fruits. So, ang binili namin cherry kasi yun ay medyo mahirap hanapin. Wala din ganun sa atin. Napakasarap ng cherry dito kaya medyo dinagdagan na namin para pagdating sa Pilipinas, makakain pa namin siya. So, sobrang sarap. Mura lang din naman. Hindi naman masyadong mahal na ipasalubong pa namin sa mga family namin sa Pilipinas. Bukod nga pala dun sa pinagstayan namin, marami pa silang iba't ibang klaseng room. Kada room iba-iba yung rate nila. Syempre, depende din kung ilang packs kayo. So, pwede kang pumili dyan. Kaya lang nung time na nag-book ako is isang room na lang yung natitira. Yun na lang. Nag-iisa. Kaya ginrab na namin kasi Chinese New Year yun. So medyo marami po talagang nagta-travel. Kaya ubusan ang mga murang hotel. Lalo na to, ubusan talaga. Meron din yun silang ganyan. Yung mga pang single-single, dalawang magkasama. Pwede kayo dyan. So meron pang family, meron pang couple. Meron din for solo traveler. Yung pang solo traveler naman, wala siyang comfort room. Nasa labas yung comfort room niya. Parang shared siya. So, yun. Mura lang din yun. So, pwede kayo mag-inquire sa page nila para malinaw yung rate. Kung magkano yung magiging rate nila per room. Depende naman yun sa availability. Yung ibang room may mga bathtub. So, ewan ko lang kung magkano yung rate niyan. Malamang mas mahal kasi napansin ko yung ibang room mas malalaki yung mga kama niya kaysa dun sa nakuha namin. So, nakiusap lang talaga ako dun sa caretaker na kung pwede bang videohan. So, mabait naman yung caretaker. Ito naman yung for solo traveler na sinasabi ko kanina. Wala siyang CR. So, dito siya. Dito ang pinaka-CR niya. Dun sa parang shared siya. Shared bathroom. Malapit sa parang lobby area. So, ito naman yung pinaka-entrance na nila kung saan nandun yung elevator. May bantay dyan pag gabi. So, ganyan lang siya. Very simple lang talaga siya. Parang apartment style. Palabas na tayo. Very near lang to sa Jordan. Ayun. Kaya paglabas natin nandito. Para sa akin, very ideal mag-travel kapag winter sa kanila kasi ang lamig. May mga katabi. Hindi naman natin mararanasan yung ganyang lamig sa Pilipinas. Pero sa kanila, super lamig. Yun nga lang, ang downside lang is sobrang daming tao. Pero okay lang naman, ma-enjoy mo talaga yung klima kasi sobrang lamig. Kaya yun ang pinaka-ideal para sa akin na mag-travel kaysa kapag ka bumabagyo at saka summer. Kasi sobrang init naman dito kapag summer. Ito, bread talk. So that's all guys for today. Thank you for watching. Salamat and see you sa Hong Kong pag nag-travel kayo. God bless!